Magandang araw sa lahat ng aking mga kaguro, sa mga magulang at sa lahat ng mga mag-aaral. Ako muli si Teacher Lucy. Sana po ay magabayan kayo ng mga video lessons na aking i-upload. Alam kong sabik na kayo sapagkat tayo ay nasa ikalawang quarter na ng pagsasagot ng mga modules. Narito at tunghayan nyo ang mga videos. Huwag kalimutan ang mag-subscribe sa aking channel nang sa gayon kayo ay maging updated sa mga video lessons na aking i-upload. Quarter 2, Week 1 and 2, ESP2, Milk Base. Paksa, pagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Layunin. Sa araling ito, inaasahang ikaw ay makapagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan na may pagtitiwala sa mga kapitbahay, kamag-anak, kamag-aral, panauhin o bisita, bagong kakilala o taga-ibang lugar. Pagtalakay. Narinig mo na ba ang linya sa isang awitin na walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang? Naniniwala ka ba rito? Masarap mamuhay na marami kang kaibigan o kakilala na maituturing mo na kapwa. Katambal ng pagiging magiliwin at palakaibigan ang pagkakaroon ng tiwala sa kapwa. Mahalaga ito upang maging maayos at mabuti ang samahan ninyo sa isa't isa kung taglay ninyo ang mga katangiang ito. Magiliwin ka ba sa lahat, lalo na sa kapwa mo bata? Palakaibigan ka ba? Meron ka bang maraming kaibigan? Maayos at mabuti ba ang samahan ninyong magkakaibigan o magkakalaro? Tandaan ninyo ang mga tanong na ito mga bata. Siguraduhin nyo na kayo ay magiliwin at palakaibigan. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Sabayan niyo si teacher sa pagbasa mga bata. Unahin natin ang panuto. Tukuyin ang mga magagandang asal na ipinapakita sa mga larawan. Buuin ang mga salita sa ibaba nito. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Pagiging at tama. Ang mga larawan ay tumutukoy sa pagiging magiliwin at palakaibigan sa kapwa. Ang pagiging magiliw o magiliwin ay maraming mukha o kahulugan. Ito ay maaaring tumukoy sa pagiging mabait sa kapwa, mapagbigay kanino man, kaaya-aya ang pag-uugali, palakaibigan, o di kaya ay maayos makitungo. Sana ganito rin kayo mga bata. Sabayan niyo si teacher sa pagbasa mga bata. Madalas ginagamit ito upang ilarawan kung paano tayo nakikitungo sa iba. Tayo ay madalas makisalamuha sa ibang tao o sa ating kapwa. Sino-sino ba ang bumubuo sa ating kapwa? Mga bata, basahin natin ang semantic web sa ibaba. Basahin natin ang pinakagitna. Sino ang aking kapwa? O basahin natin kung sino ang ating kapwa mula sa pinakataas na kahon. Kapitbahay, kamag-aral, taga-ibang lugar, panauhin o bisita, bagong kakilala, kamag-anak.
Sila ang mga bumubuo sa ating kapwa. Tandaan ninyo mga bata. Ngayon mga bata, tayo ay magbabasa ng isang kwento. Sabayan niyo si teacher. Basahin ng kwento, ang bago naming kapitbahay. Biyernes ng hapon habang masayang naglalaro sina Cardo, Bugoy, Denise, Elsa at Melissa sa harap ng kanilang bahay ay may dumating na malaking truck. Namangha sila sapagkat nang buksan ang truck ay may mga lamang kagamitan at kasangkapan sa bahay. Maya-maya, bumaba ang isang mag-anak. Akay ang isang batang babae na halos kasing edad nila. May bit-bit itong laruan, ngunit tila malungkot. Sila ang mag-anak na Reyes. Sila ang bagong lipat sa lugar ni Nacardo. Lumipat sila ng tirahan mula sa Batangas dahil naapektuhan ang kanilang kabuhayan mula nang sumabog ang bulkang Taal. Kinabukasan, naglaro muli ang magkakaibigan. Masayang-masaya sila at nagtatawanan. Napansin ni Elsa na may nagtatago at sumisilip sa likuran ng bakod. Sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na puntahan nila para makipagkilala at makipagkaibigan. Niyaya nila itong makipaglaro dahil sa pagiging magiliw, sa panauhin at pagiging palakaibigan ng mga magkakaibigan ay madali nilang nakapalagayan ng loob si Faye. Simula noon, ang batang si Faye ay naging isang batang masayahin. Alam kong naibigan niyo mga bata ang kwento, maaari niyong balikan ang kwento at basahin muli sapagkat may sasagutan kayo sa susunod na gawain. Gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Sagutin ang sumusunod na mga katanungan. Batay sa kwento, isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Tandaan mga bata, letra lamang ng tamang sagot ang isusulat sa kwaderno. Unang bilang, sino ang batang nakilala at naging kaibigan ni Elsa at ng kanyang mga kaibigan? A. Cardo, B. Denise, C. Faye, D. Bugoy. Ikalawang bilang, ano ang dahilan kung bakit malungkot si Faye? A. Ito ay dahil siya ay may sakit. B. Ito ay dahil ayaw niya ang lugar. C. Ito ay dahil wala siyang kaibigan. Letter D. Ito ay dahil malayo ang kanyang paaralan. Galingan niyo ang pagsasagot mga bata. Ikatlong bilang. Ano ang ugali na ipinakita ni Nacardo kay Faye nang siya ay kanilang nilapitan? A. Pagiging masunurin. B. Pagiging mapagbigay. C. Pagiging masipag. D. Pagiging palakaibigan. Ikaapat na bilang. Tama ba na makipagkaibigan sa mga batang bagong lipat? A. Opo, para hindi sila malungkot. B. Hindi po. Hindi ko sila kilala. Letter C. Siguro po. Letter D. Hindi ko po alam. Ikalimang bilang. Tutularan mo ba ang ginawang pakikipagkaibigan ni Elsa kay Faye? A. Opo, upang magkaroon ng bagong kaibigan. B. Opo, upang makahiram ng laruan. C. Hindi po, dahil may cellphone ako. Letter D.
Hindi po, dahil ayaw ko ng kaibigang malungkutin. Galingan niyo ang pagsasagot, mga bata. Pagtalakay. Ikaw, tutularan mo ba ang ipinakitang kagandahang asal tulad ng magkakaibigan sa kwento? Sa pagkakataong ito, tiyak na magiging mas malawak na ang iyong kaalaman kung paano mo higit na maipapakita ang pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan na may pagtitiwala sa iyong kapwa tulad ng kapitbahay, kamag-anak, kamag-aral, panauhin o bisita, mga bagong nakilala o taga-ibang lugar. Naging maliwanag ba sa iyo ang kahalagahan ng pagiging magiliw o palakaibigan sa kapwa ng may pagtitiwala? Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin natin ng sabay-sabay, mga bata. Masdang mabuti ang mga larawan. Ang bawat larawan ay nagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan. Piliin sa kahon ang letra ng uri ng kapwa na tinutukoy sa larawan sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Basahin muna natin, mga bata, ang nasa kahon na pagpipilian. A. Kapitbahay. B. Bagong kakilala. C. Guro. D. Kamag-aral. E. Taga-ibang lugar. F. Panauhin o bisita. Galingan niyo, mga batang pagsasagot. Maaring i-pause ang video. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin natin ang sabay-sabay, mga bata. Unahin natin ang panuto. Basahin ang bawat sitwasyon at kopyahin sa sagutang papel ang buong gawain sa ibaba. Kulayan ng pula ang hugis bilog kung ang gawain ay nagpapakita ng pagiging magiliw at palakaibigan. Kulay berde naman ang ikulay kung hindi. Unang bilang, malugod kong binati ang bisita ng aking ina at agad pinatuloy sa aming tahanan. Ikalawang bilang, magalang kong itinuro sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang simbahan. Ikatlong bilang, lagi kong binabati ang aking mga kapitbahay tuwing umaga. Ika-4 na bilang, madalas kong bisitahin ang aking mga kamag-anak tuwing may pagkakataon upang sila ay kumustahin. Ika-5 bilang, hindi ko pinapansin ang bagong lipat naming kapitbahay. Galingan niyo ang pagsasagot, mga bata. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Basahin natin ng sabay-sabay, mga bata. Lagyan ng check kung gaano mo kadalas ginagawa ang mga gawain sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. At maaari din nating isaalang-alang, mga bata, tandaan tayo ay nasa pandemya ngayon. Kaya maaring minsan o hindi nyo ito nagagawa, subalit walang maling sagot. Lahat ng sagot ay tama. Basahin na natin ang mga gawain. Gawain. Unang bilang, binabati ko ang aking guro at kamag-aral sa tuwing nasasalubong ko sila. Ikalawang bilang, magalang kong binabati ang aming panauhin o bisita. Ikatlong bilang, isinasaalang-alang ko ang wastong pakikitungo at paggalang sa tuwing nagpupunta ako sa ibang lugar. Ika-4 na bilang, madalas kong kinukumusta ang aking mga pinsan, tito at tita.
Ikalima, magiliw akong nakikipagkaibigan sa mga bagong kakilala. Galingan nyo mga bata ang pagsasagot, maaari nyong i-pause ang video. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Batay sa isinagawang pagsasagot sa checklist, ano ang iyong gagawin sa mga bagay na madalas mo nang gawin? Minsan mo lamang gawin at hindi mo ginagawa. Basahin natin. Ako isulat ang inyong pangalan, ay sisikapin sa abot ng aking makakaya na maging magiliw at palakaibigan ng may pagtitiwala sa aking kapwa. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Tukuyin ang mga katangian na nagpapakita ng pagkamagiliwin at pagkapalakaibigan. Isulat ang letra ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang, dumating ang iyong kamag-anak galing probinsya. Mamamalagi sila ng ilang araw sa inyong bahay. Ano ang gagawin mo? A. Hindi ko sila papansinin. B. Babatiin sila ng maayos at patutuloyin. C. Magkukunwaring masaya ako sa pagdating nila. D. Ipapakita ko na hindi ako masaya sa pagdating nila. Ikalawang bilang. May bago kayong kamag-aral, galing siya sa malayong bayan. Madalas siya ay malungkot sapagkat wala pa siyang kakilala. Ano ang dapat mong gawin? A. Hahayaan na lamang siya. B. Babatiin at kaibiganin siya. C. Huwag siyang pansinin. D. Sabihan na huwag na lamang siyang pumasok. Ikatlong bilang. Pauwi na si Erwin nang may nakasalubong siyang taga-ibang bayan na nagtatanong, paano niya ito pakikitunguhan? A. Huwag itong kausapin. B. Kausapin ng may pagyayabang. C. Umiling lamang kapag kinakausap. D. Magiliw na kausapin ng may paggalang. Ika-4 na bilang. Kapitbahay nyo ang mag-anak na Cruz. Madalas silang kapusin ng budget. Ano ang maaari mong gawin? A. Kausapin ang mga magulang mo na tulungan sila. B. Ikwento at pag-usapan ninyong magkakaibigan. C. Pagtawanan sila. D. Kutyain sila. Ika-5 bilang. Napansin mo ang isang matanda na nahihirapan tumawid sa kalsada. Ano ang gagawin mo? A. Panoorin lamang kung paano makakatawid ang matanda. B. Magiliw na tulungang tumawid ang matanda. C. Sigawan ang matanda at takutin ito. Letter D. Pagtawanan ang matanda. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Unahin natin ang panuto. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapahayag ng pagkamagiliwin at pagiging palakaibigan, at mali naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang. Luis, lumayas ka nga dyan. Ikalawang bilang. Magandang umaga mga kaibigan. Ikatlong bilang. Magandang araw din po. Tuloy po kayo. Ika-4 na bilang. Natutuwa ako sa inyong pagdating, Tia Elaine. Ika-5 bilang. Narito ang sobra kong pagkain, Philip. Kunin mo. Galingan niyo pagsasagot mga bata. I-pause ang video kung kinakailangan.
Gawain sa pagkatuto bilang 8. Sa gabay ng iyong magulang, gumuhit ng isang larawan o comic strip na magpapaliwanag sa hashtag na nakasulat sa ibaba. Pumili lamang ng isa. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Basahin natin ang mga hashtag sa kahon. Hashtag magiliwin. Hashtag palakaibigan. Hashtag tiwala sa'yo. Halimbawa, tingnan nyo ang ginawa ni teacher sa ibaba. At maaari nyo ring isagawa. Gawain sa pagkatuto bilang 9. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Buuin mo ang mahalagang kaisipan sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang pagiging blank sa kapwa, mapagbigay kanino man, pagkakaroon ng blank, pag-uugali at pagkakaroon ng maayos na pakikitungo sa lahat ng oras ay inaasahan sa isang blank katulad mo. Basahin naman natin ang mga nakalagay sa kahon. Pagka magiliwin, mabait, mabuting, batang. Galingan nyo ang pagsasagot mga bata. Maaring i-pause ang video. I-check nga natin mga bata kung wasto ang inyong napiling mga salita upang mabuo ang maikling talata. Ang pagiging pagkamagiliwin sa kapwa, mapagbigay kanino man, pagkakaroon ng mabuting pag-uugali, at pagkakaroon ng maayos na pakikitungo sa lahat ng oras ay inaasahan sa isang batang katulad mo. Magaling! Wasto ang inyong mga naging kasagutan. Salamat sa panonood at aktibong paglahok mga bata. Asahan nyo, marami pa akong videos na gagawin para sa inyong lahat. Sana ay naibigan nyo at nakatulong sa inyong pag-aaral. Salamat muli at paalam!